Mag-reset tayo ng trip meters. Trip mileage reset. Okay, average speed reset. Average fuel reset. Trip time reset. Traction control off. S mode. Ayan. Yo, what's up mga pengo, and welcome to another episode. For today's episode, panoorin bago bumili ng UMA spark plug for NMAX TechMax. Yan. So bali, meron akong info saka ride ng naka UMA Iridium spark plug. Bali, binalik ko yung stock spark plug ng NMAX TechMax para ma-compare natin na ano ba yung mas matipid. This is a pure consumption review between the two spark plug. Nakaikot na ako ng nakaraan, di ko lang i-vlog muna para mag-ride pa akong isa. Dalawang ikot ako last week saka ngayon. Maka 200 km tayo, no? Ganun pa rin ang setting ko, S mode, tapos naka traction control off. So yung dinaanan natin last week, dadaanan rin natin ngayon para same lang. Saka yung riding na ginawa ko ng last week, ganun pa rin gagawin natin. May hataw, may chill, and basta naka smooth tayo, saka traction control off. So time check is 9:47 ng umaga. Papunta tayo ng Real Quezon. Kanina sa Pagan, nag-rekta tayo. Di na sanay rumikita doon. Dapat pala hanggang shift level 3 kasi open area, medyo mahangin. Di pwede yung shift level 1 lang. So mali. Mali yung ginawa ko kasi sa level 3 nakakapag 120 ako doon. So ngayon, ang ginagamit natin ngayon ay stock na spark plug. Sa pakiramdam ko, di siya gigil, tamang tama lang sa makina niya, saka umuusad. So pares lang na S mode saka traction off, TCS off. Yun ang ginawa ko dati nung nakaraan. So ikukumpara ko kung ano yung matakaw, ano yung matipid, ano ba dapat gamitin. So depende sa iyo sa magiging ride natin. Ganda lang, puro ahon muna to. Ahon, tapos may patag, tapos ulit. Pero malakas din ang stock na spark plug Kaya lang yung UMA Iridium spark plug mas malakas sa uphill, mas malakas sa arangkada. Yan, kahit mabigat ka, kayang kaya no. Lamang lang ng konting gigil ang UMA Iridium spark plug. Yan, ito gumigil siya kapag nakapiga ka na. So UMA, naka konting piga mo lang, gigil na kagad. Right, so nasa area na tayo, yung downhill bago magtulay, bago magpalengke. Enjoy the tis-tis.
potential is deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was... So naka 79.4 kilometer na tayo. Average speed 46 kilometer per hour. Average fuel 43.4 kilometer per liter. Mas matipid sa gas kapag stock. Pares lang naman yung ginagawa kong riding habit. May full throttle, may half throttle, merong 1/4 throttle. Depende sa lokasyon, madadaanan. Pitik-pitik rin naman itong stock. Ganun din, hindi siya masyadong gigil kapag pinipiga mo yung throttle. Pero kapag naka-iridium spark plug tayo, konting piga mo, ano siya, sobrang gigil, tapos umaandar kagad yung PBA. Pista yata dito no? May bandera no? Happy Fiesta, Real. Pakain nga po. Tapos sa mga patag, ginagawa ko 60 to 80 lang, minsan 90, ganyan. Pero tingnan natin kung sa 90 konti-unti siyang akyat. Pag mayroon tayong diretso or open area na madaanan no? Sa aking experience, yung piga ng nakauma na spark plug saka stock, medyo hawig ng konti. Kasi tama-tama lang yung sunog ng stock na spark plug eh. Kablis din naman itong stock na spark plug. Kaya lang sa low power, yung starting sa arangkada, mas panalo si Uma. Yeah, sinasabi ko na para wala tayong makalimutan. Ganito mga takbuhan, walang pakialam. Mag-overtake yata. Mas mabilis umangat si stock na spark plug sa rektahan. Sa Uma kasi pagdating ng 85 to 90, ang bagal na niyang umakyat. Yun ang napansin ko dito. Kumbaga yung stock na spark plug, tamang-tama lang yung sunog or yung kuryente na nilalabas. Isa pa, testing ulit natin.
baka natsyempohan lang. Yeah, dito testing. Oo nga, mas malakas sa dulo itong stock. Kasi sa iridium spark plug, mas malakas ang kuryente, kaya mas madaling nasusunog yung gasolina. So kapag madaling masunog ang gasolina, kukulangin ang supply. So imbis na mas bumilis tayo, mas mabagal tayo. So ganun pala yun, mga pengyaw. Hindi porket malakas ang kuryente, maganda na. Infanta, Quezon, welcome. Time check is 10:45. Fuel consumption natin dito, dun sa iridium spark plug na gamit natin dito nung umikot ako nung last week, ay nasa 40 km per liter. Pero ngayon na dito tayo na nagmamotor, so 94.6 km yung na-ride natin. Tapos ang fuel consumption natin ay 43.6. Ang laki ng kinaiba na price lang. Nagpo-full throttle ako, tapos sa lusong konting-konting pihit, sa rekta half throttle, yung pataga yung 60 to 100, minsan nga triple throttle. Yan, alright mga pengo. So dito na tayo sa Infanta, pataas na ng Jarrell Speak. Then naka DJI Osmo 360 tayo, umaalog. Ewan ko lang sa capture kung maalog to. Pakita ko lang yung sarili ko, nasa kaliwa ngayon para makita yung bundok pag ride. Diba, di ako gumagamit ng 360 camera kasi masyadong maraming ine-edit. Alright, yan mga pengo. Diba, na-discuss ko na naman sa inyo kung ano yung kaya ng iridium spark plug. Tapos ngayon naka-stock spark plug tayo para may compare ko yung fuel consumption, kung ano yung mas matipid. Pero sa taas na natin pag-usapan yan pag tigil. Yung tinigilan ko dati, doon ako tumigil doon. Lagi ko sa screen. Right. Akit tayo mga pengo. As of now mga pengo, dahil sa niride ko na rito using iridium spark plug, ngayon ay naka stock spark plug tayo ngayon. Ang fuel consumption natin ngayon ay 43.7 km per liter. Samantalang nung nakauma pa ako ay 40 km per liter. So mas matipid yung stock pagbabasihan ng bilang dito sa fuel consumption natin. Para lang may ginawa nating riding habit, full throttle, half throttle, halos lahat ng pinuntahan ko ng last week na amigot ako, ganun din ang ginawa ko, no? Isa sa mga napansin ko dito, nag-less aggressive ito sa akyatan dahil sa mas konti yung kuryente na nilalabas ng stock spark plug. Pero yung UMA, grabe aggressive, napaka-active, aggressive siya.
mas malakas siya dito. Pang uphill talaga yung malalakas na spark plug, mga iridium yan, pang acceleration, pang karera. Tama naman yung comment ng isa, no, nung na-review ko yung iridium spark plug, pang karera lang talaga, yun sa feeling ko. Hindi ko naman sila inahid, sabi ko pa naman pang stock lang to kasi 8 ang number. Kahit pala pang stock, merong epekto, merong disadvantage. So ngayon, pag-usapan natin ng pros and cons ng Nakauma iridium spark plug. Number 1 is more acceleration, saka high torque. Yan, dahil nga mas malakas ang kuryente, kaya mas maganda ang sabog, mas maganda yung putok sa may piston saka spark plug, kaya mas mag-iinit ang makina, mas natutulak ang piston, kaya mas malaki sabog, mas malaki ang nagagawa niyang torque or lakas. Number 2, low and mid power is okay. Yan, low and mid power is okay. Ibig sabihin, ang bilis niya mag take off, random na random mo yung acceleration, pero may naramdaman ako na sa mid power at pupunta sa high end na power, 85 to 90 kph, parang malamya na. Naramdaman ko na yung malamya, parang kinukulang sa gas. Yan, mabagal na siyang maka 100 kapag full throttle mo pag naka iridium, yung Oma iridium spark plug. Ito yung magandang view dito, pakita mo sa likod. Hindi kita, no? Number 3, good in uphill and mid back ride. Yan, maganda siya na pang uphill kasi malakas. Ibig sabihin, malakas ang torque, mas malakas yung power, mas maganda sa pang-akyatan, malakas kahit meron akong back ride. Yan. Number 4, stable speed. Ano lang, half throttle lang. Yan, ganyan lang. Laro-laro mo yung throttle, nakaka-speed ka na, nakapag-stable ka na ng speed. Malakas ang hatak. Tingnan nyo yung bundok. Woohoo! Yay! Ganda ng bundok, no? Number 5 is long life spark plug. Dahil ito ay iridium yung center, yung electrode, tapos may 3 ground, mas matagal ang buhay niya. Kahit na pumali ang isang ground, may 2 pang backup. Yan, kaya mas matagal ang buhay nito, mas tatagal kaysa sa stock na spark plug. Sa stock na spark plug na 12,000 kilometer. Yan. Pero sa Oma iridium spark plug, mas matagal, maaaring maka 20 km or 30 km bago magpalit ng spark plug. Pero sa stock, 12 km ang advice ko. Yan ang 5 pros or advantage natin sa Nakauma iridium spark plug. Ahon tayo. Ahon pala. Ito sa Oma iridium spark plug, kahit di mag-ship, dito kailangan ng ship eh. So pa
may cambio naman, kaya pag shift tayo, kahit na stock spark plug tayo, pwede naman. Aggressive lang talaga si UMA Iridium spark plug. Kung kayo ay racing, kung pang bundok, kung pang akyatan, maganda ang UMA Iridium spark plug. So ngayon, napag-usapan natin yung pros, yung cons naman nito ng UMA Iridium spark plug. Number 1, high torque in full throttle. Ibig sabihin ng high torque, sobrang lakas ang kuryente, sobrang gigil na gigil, so parang nawawala ng siya na power. Kaya kung pangrekta ng purpose mo ng pagmamotor, hindi advisable yung UMA Iridium spark plug. Stay stuck na spark plug. Number 2 ng cons ay need remap for full power. Alright, dahil nga malakas ang kuryente, itatama yung yung fine tune ng gas, air and gas. Yan, sa full throttle, 3/4 throttle, kasi ito restricted pa yung gas, ito mas konti sa full throttle, or hindi tama yung air and fuel mixture. So itatama niyang ng remap sa mga nagre-remap pa. So number 3, malakas sa gas kapag waswas. Yung full throttle, kahit na hindi full throttle, kapag sa city makawang full throttle ka, lumalabas ka agad yung BBA. Pag lumalabas ka agad ng BBA sa NMAX, mas malakas sa gas. Alright, nasa pinlock na tayo mga pingo. Tingnan nyo sa kanan, sa kaliwa, ang ganda sa kanan, ang ganda ng view dito. So recommendation natin, ito yung papayo ko. Kung gusto mong gumamit ng UMA Iridium spark plug, ito yung yes. Ibig sabihin, oo, pwede nyo gamitin kapag ikaw ay yung ride mo ay uphill na tulad ganito. Mas maganda yung naka-Iridium spark plug para mas malakas ang power at cruising speed na 70 to 80. Yan, so ganda siyang gamitin. Tapos city ride, dahil touring mode, yung riding mode dito sa NMAX, TechMax. So kailangan na siya na mag-shift yan ang kaibahan. Pag naka UMA Iridium spark plug, halos di mo magamit ang kanyang shifter. Minsan shifter level 1 lang, ilang ginagamit natin. Ang lamig dito. So ito naman yung hindi ako papayag na gamitin yung Iridium spark plug. Yung no ang sagot ko. So bawal. Ibig sabihin bawal. So kung ikaw ay rider na walwal always, yung full throttle, gusto kong rumekta, gusto kong mag top speed, so di ko advisable, kasi habang rumerekta ako, bumabagal, parang nauubos yung power, nauubos yung gas sa kurente, nasusunog ka agad. Kaya di ko siya advisable. Kaya last dahon, last lusong na. Alright, so ngayon ganun din na aking mileage nung nakaraan, nang naka-UMA Iridium spark plug tayo, 128 km. Tapos yung fuel consumption ko nun ay 39.4. Hindi ako nagkakamali. Nalagyan natin sa screen ang kanyang fuel consumption last week na video. So ngayon, ngayong araw na naka-stock spark plug tayo, naka 128 km din tayo ngayon.
Tapos yung ating average speed 47 km per hour, 42.5 km per liter. Tapos yung kanyang coolant temperature ay 88 degrees Celsius. Nakuha lang natin ng 3 oras. 3 oras lang yan yung trip time. Tapos marami pang gasolina. Ang dami ko pang gasolina. Grabe ito mas matipid yung ating gas consumption natin pag stock in spark plug. So yung mga peng, yun ang ating video for today. Nakuha na natin ng info, data na ano yung mas matipid, yung NMAX TechMax na naka Iridium spark plug or naka stock na spark plug. Pares na bibirit, pares na yung yung ruta pares lang. Tapos pares na uphill na dinaanan, pares ng driving habit. Yan sa aking pag-aanalisa, mas maganda pa rin ang naka-stock na spark plug, mas matipid siya. Pero in terms of acceleration, saka torque, saka performance sa uphill, saka sa acceleration, mas maganda si spark plug. Pero kung nag half throttle ka na saka full throttle, medyo nauubos yung lakas niya, kasi nga hindi nakatune ang ating ECU na stock sa Iridium spark plug. Comment down below kung ano yung inyong pananaw. Kasi naman tayo kanyang-kanyang pananaw tayo, kanya-kanya tayong idea, kanya-kanya tayong kaisipan. Yan, alright mga pinga, yun ang ating vlog. Don't forget to subscribe. Click nyo lang ang subscribe button and bell notification for more updates and episode. Alright mga pinga, thank you. Stay safe and ride safe always. Bye bye. Uy, nawala yung ulan. Analo. Buti na lang hindi ako nag big bike, kundi butikan.